Kinabukasan ay maaga akong pumasok para maasikaso ko na ang mga kailangan sa kasal nila Kati. Katulad ng gusto niya ay invitation muna ang inuna ko. Umalis ako sa company at nagtungo sa pinagpapagawa namin ng invitation at ako mismo ang nakipag-usap sa kanila tungkol sa mga detalye at mga ilalagay. Inabot din ako ng 1.5 oras doon. Matapos ko doon ay sa flower shop naman ako pumunta kung saan doon kami kumukuha ng mga bulaklak. At dahil nga hindi pa naman sila sigurado sa motif ng kasal, ay kinakausap ko lang sila para masabihan ko na magkakaroon ng isang malaking kasalan para ma-ready na nila ang mga stocks ng flowers. Pagkatapos ko doon ay bumalik ako sa office at lunch na. Hinatiran ako ng pagkain ni Aliza at habang kumakain ay napaisip naman ako sa tinagal na rin ng aming pagsasama. Sa isang bubong ay hindi ko pa pala lubusang kilala si Kenneth. Tanging pangalan lang nito ang alam ko, kaya nagpasya akong alamin kung sino nga ba siya at agad kong binuksan ang laptop pagkatapos ay tinype ang pangalan ni Kenneth. Natigilan ako sa nabasa ko at halos nanlaki ang mata ko nang makita ang mga resulta niyon. The Billionaire Kenneth. Doon lang nag-flashback sa utak ko ang kwento ng anak ko noon. Ang sabi ni Addison ay nilibre siya ni Kenneth sa Chanel at sobrang dami nun. Tapos sabi pa ni Mama na naka-business suit siya nang una nilang makilala si Kenneth. Agad kong pinindot ang article na iyon at hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Si Kenneth isang bilyonaryo? Paano? Bilyonaryo si Kenneth? Hindi sa nag-iinarte ako pero nakakagulat lang. May kasama kaming bilyonaryo. Wait, naalala ko nung gabing tumakas ako sa bahay ni Kenneth, 4 na taon na ang nakakaraan. Madaming bantay doon na may mga baril. Now, it makes sense. He's a billionaire. Kaya gano'n na lamang ang mga bantay niya. Grabe, hindi ako makapaniwala. The father of my children is a billionaire. Ilang araw nang lumipas at patuloy pa rin ang araw. Madalas ay wala ako sa office dahil sa pag-aasikaso ko sa kasal nila ni Kati. Katulad na lang ngayon, papunta ako sa lugar kung saan andon ang partner namin sa motif and design ng wedding and reception. Ang alam ko ay pupunta din doon si Tita Giselle kasi tumawag siya sa akin kanina na gusto niyang makita magagamitin kaya eto, makakasama ko siya. Pagdating ko sa lugar ay nakita ko ang nag-aantay na si Tita Giselle. Ang aga naman niyang nag-intay, tuloy siya. Tita Giselle, pasensya na po at natagalan ako. Sabi ko at umiiling lang ito sa akin at nakipagbeso. No, it's okay, Iha. Kadarating ko lang din naman eh. Nakangiti niyang sabi sa akin. Kaya ngumiti din ako sa kanya. Let's go na po sa loob para makapagsimula na tayo, sabi ko at pumasok na kami. Inabot kami ng ilang oras kakatingin ng mga gagamitin sa kasal at doon na din kami nagtanghalian ni Tita Giselle at bumalik ulit sa trabaho. Hanggang sa matapos na kami. Ara, salamat talaga dahil sa'yo magiging matagumpay ang kasal na ito. Sabi niya sa akin na ikinangiti ko lang sa kanya. Trabaho ko po ito, tita, kaya masaya po ako ang mag-aayos ng kasal nila. Kahit na po nasasaktan ako. Oh, kung alam niyo lang po, tita. Masaya ka rin kaya na makikilala mo ako? O masaya ka na ako ang girlfriend ng anak mo? Sasaya po ba kayo kung makikilala ninyo ang mga apo ninyo? Ngumiting na lamang ako sa kanya. Tama, makikisama na lang ako hanggang sa matapos na lahat ng ito. Makakapagpahinga na rin ako pati ang puso ko. Lumipas pa ang ilang araw at tuluyan ang naging ayos ang lahat. Lahat tungkol sa kasal. Mayroon ng motif and design ang mga flowers at mga gamitan at maayos na talaga ang lahat. Pagpasok ko sa office ay ando doon na ang isang kahon. Mayroon agad isang bagay na laman noon ang pumasok sa isip ko. Pinilig ko na lang ang ulo ko at nilapitan ang kahon
Pagtingin ko ay nagulat pa ako sa mga invitation na yan. Kahit pa ine-expect ko na maaaring yun ang laman ay umaasa ko na mali ang iniisip ko. Kaso totoo nga, hindi ko maiwasan na malungkot makita lang ang mga invitation. Wala na akong magagawa, talong-talo na ako. Ilang minuto muna akong naging tulala sa aking upuan bago ako nagpasya na tawagan na sila at ibalita ang tungkol sa aking natanggap. Magkasunod kong tinawagan at binalita kay na tita at Cathy ang tungkol sa invitation. Sobrang saya nilang pareho nang malaman iyon at hindi magdalawang isip na pumunta agad sila para makuha iyon. Siguro ito ng katapusan ng trabaho ko sa kanila. Maayos na magiging kasal nila at pending na lang ang lahat para sa wedding. Tanging araw na lang ng kasal ang iniintay. Pagkadating nila dito ay nagtitili si Cathy dahil talagang maganda ang invitation. Notebook size siya at ang papel nila ay inangkat pa mula sa ibang bansa. Dahil may mabango itong amoy kung aamuyin. Habang sila ay masaya, ako naman ay nasa isang tabi at pinagmamasdan sila. Wala akong magagawa pa. Sinabi ko na sa kanila na pwede na nilang kunin ito at nagpaalam na rin ako. Pinasalamatan nila ako at pagkatapos ay nihatid ko na sila sa labas ng building. Habang dala nila ang invitation. After that ay umuwi agad ako sa bahay. Wala doon si Kenneth ngayon dahil sabi niya may aasikasuhin daw siya sa office niya, kaya pumayag ako. Nasa bahay lang ngayon ang kambal dahil wala silang pasok, which is okay dahil kailangan ko silang makausap. Pagdating ko sa bahay, agad akong pumunta kay mama. Ma, ihahabilin ko lang po sa inyo ang kambal. May business travel po ako sa ibang lugar at ilang araw din po ako mawawala. Ang sabi ko sa kanya na ikinagulat naman niya. Noon pa man kasi ay ayaw kong tumanggap ng business travel na ayubutin ng ilang araw pero eto na nga, nagbago na. Sigurado ka ba anak? Alam ba yan ni Kenneth? Napangiti naman ako nang mapait kay mama. Sigurado na po ma, sasabihin ko na lang po din sa kanya. Sige, mag-iingat ka, okay? Kailan bang alis mo? Tanong niya. Ngayon din po. Nagulat naman siya dahil sa sinabi ko, what? Ma, pagpasensyahan niyo na po, biglaan lang din po kasi. Napaka-importante po nito. Sabi ko sa kanya, kaya wala siyang nagawa kundi pumayag. Nakikita ko ang pag-alala niya sa akin, ngunit sinabihan na lamang niya ako na mag-iingat sa aking pupuntahan. Pagkatapos kong kausapin si mama ay sumunod kong pinuntahan ang kambal. Hi babies, nakangiti kong sabi sa kanila. Agad silang napalingan sa akin at naupo naman ako sa sopa. Nang ma-realize nila ako na ngayon ay agad silang tumakbo papunta sa akin at naupo sa magkabilang hita ko. Mami, mabuti po at maaga kayong nakauwi ngayon. Masayang sabi ni Addison. Babies, may sasabihin si mami. Kaya ako maaga na umuwi para magpaalam sa inyo. Sabi ko at kumunot ng sabay ang noon nila. Para saan mami? Tanong ni Aiden. Dahil may biglaang business trouble si mami. Ilang araw din akong nawawala. Kaya gusto ko kayong makausap para magpakabait kayo dito hanggat wala ako. Nakita ko na nagulat naman sila dahil sa sinabi ko. Nagkatinginan pa sila saglit pero maya-maya ay ngumiti na lang din. Naintindihan po namin mami. Sabi nila ng sabay kaya napangiti ako at napayakap sa kanila. Talagang napaka-maintindihin ng mga anak ko. Mahal kayo ni mami mga anak. Sabi ko sa kanila at gusto ko nang maiyak pero pinigilan ko lang. Mahal ka din po namin mami. Matapos ang usapan naming iyon ay naghanda na ako ng gamit na dadalhin ko at nang nasa kalagitnaan na ako ay tinext ko na si Kenneth to Habi. Habi, magpapaalam ako sa iyo. Aalis na ako papunta sa isang business travel ko ngayon. Sorry kung biglaan kasi kahit ako nagulat din eh. Yan ang nakalagay sa message at ilang sandali lang yon ay nakatanggap na ako ng tawag mula sa kanya kaya sinagot ko na iyon. Wife, aalis ka? Ilang araw ka doon? Bungad niya sa akin. Oo, Habi eh.
Hindi ko alam kung ilang araw, basta ang alam ko matatagalan, pero pipilitin ko na makauwi agad bago mag 1 week. Sabi ko na ikinabuntong hininga naman niya. Bakit ba kasi biglaan pa yan? Mamimiss kita. As in ngayon ka na aalis? Wait for me, ihahatid kita. No, hubby, okay lang ako. Alam ko na busy ka din ngayon, lalo na at matagal kang wala sa trabaho mo. Tsaka maayos na ang lahat, kaya huwag kang mag-alala. Sabi ko na kinatahimik naman niya sandali. Bakit kinakabahan ako, wife? Napakagatlabi ako dahil doon. Nakahalata na kaya siya na hindi totoo ang business travel ko? Habi, huwag kang kabahan. Ano ka ba? Ayos lang ako. Babalik ako agad. Pilit kinumbinsi ko siya na ikinahinga ulit niya ng malalim. Okay, just make sure you're safe at babalik ka, okay? Okay, Habi, mamimiss kita. I will miss you too, wife, every time. I love you. I love you too. Ikaw na ang bahala sa kanila, okay? Okay, wife, mag-ingat ka. Matapos ang tawag ay nagmadali na ako at agad na bumaba. Ma, aalis na po ako. Sabi ko kay mama at dala ko ang isang maleta. Mag-iingat ka anak ha? Yes po ma, kayo din dito ha? Pumunta ako sa kambal na iniintay ako ngayon sa may pinto. Ihahatid ata nila ako sa kotse. Ang sweet naman ng kambal ko. Hi babies, bye-bye, aalis na si mami. Sabi ko at niyakap sila pareho ng mahigpit. Mami, be safe, okay? Balik ka kaagad, sabi ni Aiden. Oo nga po mami, namimiss ka namin agad. We love you po. Napangiti ako ng pilit dahil sinabi ni Addison at tinignan sila pareho. Mahal ko din kayo. Huwag kayong pasaway kay grandma, okay? Bye. Pumasok na ako sa loob ng kotse at nakita ko na kumakaway ang mga ito sa akin habang papalayo ng sasakyan ko. I'm sorry, babies. I'm sorry, ma. And of course, I'm sorry, Kenneth. Sadyang di tayo sa isa't isa. Wala talagang business trip dahil nagmamadali ako kasi sure ako na ipamimigay na nila Tita Giselle at Cathy ang invitation. Maybe tomorrow kalat na lahat ang balita. Gusto ko munang lumayo. Gusto kong lumayo para makapag-isip-isip. Sa tagal kong nag-aayos ng kasal nila ay sobrang bigat ng loob ko. Kahit pa na kapag umuwi ako, ay nawawala iyon dahil kina Kenneth at sa mga bata, ay hindi pa rin mawawala na sobrang nasasaktan ako. Gusto ko muna ng quality time para sa sarili ko. Habang nagdadrive ako papunta sa lugar na kalalagyan ko, ay pinatay ko ang cellphone ko at inilagay kung saan dito sa kotse. Goodbye for now. Isang araw nang lumipas mula nung umalis si Ara at namimiss na nila ang dalaga. Sina Grace at Ali naman ay nagtatampo kay Ara dahil hindi man lang sila sinabihan na aalis ito dahil nga sa nagkalimutan nito ang iba pa niyang kaibigan dahil sa problema niya. Talagang nasasaktan ang dalaga at kung saan-saan man siya ay pinakikiramdaman niya ang sarili niya. Gusto na niya munang mapag-isa at mapag-isip-isip. Si Kenneth ay nasa office niya ngayon dahil nagkaroon ng kaunting problema sa company niya, kaya ayon pumapasok siya ngayon, mabuti na lang at may pasok ang kambal. Tatapusin niya agad iyon para masundo niya ang dalawa. Habang nagtatype si Kenneth sa laptop niya ay nakatanggap siya ng email mula kay Eldred, Ali, Lucas at Noah na ikinataka niya. Agad niyang binubuksan ang mga iyon dahil yon ang nauna. Kenneth, what the heck? Ikakasal ka na kay Cathy? Paano sila Ara? Niloloko mo lang ba sila? Napakunot ang noo ni Kenneth dahil sa message na iyon, pero nung mabasa niya ang kasal at si Cathy ay pumasok sa isip niya ang tungkol sa gunshot wedding noon, ay nagsimula na namang sumiklab ang galit ng puso niya. Binuksan niya ang email ng iba at galit na galit din iyon, lalo na si Ali, pero sa huling email ni Eldred ay nagulat siya na may kasama yung picture. Invitation? Sigaw niya at dali-daling nagbukas ng mga article at halos nanlaki ang mata niya nang makita niya ang headline doon. The Vaux Wedding?
Puro ganyan ang nakalagay sa mga article na naandon na halos ikasira ng bait ni Kenneth. Agad niyang bihinawi ang lahat ng nasa mesa. Sobrang galit niya. Nabasag ng mga iyon. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan ng isang tauhan na alam niyang maasahan para makakuha ng impormasyon. I want the information about the damn wedding. Kung sino ang pasimuno at kanino sila nakipag-ugnayan. Galit na sabi nito at agad na binaba ang tawag. Mabilis na kumilos ang inutusan niya at maya-maya lang ay tumawag itong muli. Ganoon kadali ang impormasyon dito, boss? Utal na tawag ng tauhan niya sa kabilang linya. Spill it, sigaw nito kaya bumuntong hininga muna ang tauhan niya bago magsalita. Si Ma'am Cathy po ang pasimuno kasama ang mama niyo. Natigilan si Kenneth sa sinabi nito. Si Mama? Di makapaniwalang sabi niya. Yes po at ayos na po ang lahat sa kasal ninyo. Tanging araw na lang ng kasal ang iniintay. Napakuyom naman ang kamao ni Kenneth dahil doon. Tell me, sino ang umayos ng kasal? Galit na sigaw ni Kenneth pero di nakasagot. Ang kabilang linya na ikinagalit niya lalo. I'm asking you, answer me, sigaw niya ulit dito. Si Miss Ara po, parang natigilan si Kenneth dahil sa narinig niya kung sino. Naalala niya doon nga pala sila unang nagkakilala ng dahil sa gunshot wedding sana nila ni Cathy. At ngayon nga ay talagang nag-level up na ang babae at tinangay ang mama niya para maging kakampi. Doon nag-flashback lahat sa kanya. Ang pagiging busy pala ni Ara, ang palaging pagiging pagod nito, ang pagiging malambing nito sa kanya, ang pagsulit nito habang kasama siya. Shit, mura niya sa isip niya. I want you to cancel that bullshit wedding at sunugin mo lahat ng imbitasyon na pinakalat nila kung kani-kanino. Gusto kong madaliin mo baka malaman yan ng mga anak ko.